Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang pag-usapan natin ay patungkol dito sa grabe pagpigil ni Kimi sa kanyang mga kasamahan na siya ay tuksohin. So kapansin-pansin nga po ito ngayon guys. And bakit kaya nga? Yan ang higit natin pag-usapan. Bakit? Naku, may nabasa tayo, baka daw kasi ganito. O ano yan? Ano kaya yun? So mamaya alamin po natin yan at pag-uusapan. Kasi nakaka-curious naman talaga. Ano kayang meron? Bigla-bigla na lang. Di naman ganyan si Kim before, di ba? Pero ngayon parang napaka ano na siya, uncomfortable na. Pero bago ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang tayo ng subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify din pag may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga chika na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, ayan, napabilib na ba lahat ni Kim Chiu? Grabihan naman talaga. Ano pa kaya yung mga bagay na hindi kayang gawin ng isang chinita princess? Grabe, napakalakas niyan, napaka-talented, napaka-flexible ng katawan, and marunong din pala siya mag-majorette. Ano guys, ayan, grabihan naman talaga. Nagpamalas naman po ng talent si Kimi. Grabihan yan, and marami na naman po ang napahanga niya. Napaka-talented naman po talaga ng isang Kim Chiu. So, ayan, napabilib na rin ba kayo? Ayan, kahit kilalang kilala natin si Kim Chiu, araw-araw nakasubaybay tayo sa kanya. Pero, araw-araw din, hindi po niya tayo pinifail na pahangain palalo. Ang dami pa nating natutuklasan kay Kim Chiu. Grabe, sinalo na lahat ata ni Kim Chiu, lahat ng biyaya, talent, kasipagan, kabutihan, kaswertihan. Grabehan naman nga yan. Tapos ngayon, may Paolo Avellino. Huy! Talagang naisingit pa nga. Samantala, dumakoy naman tayo ngayon guys dito sa binulong ni Kim Chiu kay Kuya Ogie. So, napansin nyo rin ba yung pagbulong na yon ni Kimi? Well, siguro naman kasi inuulit po ni Kuya Ogie yung bulong na yon ni Kim Chiu, and ang bulong na yon ay pinapahinto na sila sa panunokso sa kanya. So, ano kaya yung main na reason kung bakit parang biglang naging uncomfortable si Kim Chiu? Siguro kasi gusto niyang panatilihin yung privacy nila ni Pao. Hindi naman na sila secret, di ba? Hindi naman sila secret, panatilihin na lang yung privacy. So, parang, alam mo yun, yung mga naunang panunukso ay to reveal the relationship. Pero dahil malinaw naman na sa lahat, siguro, ayan, or nag-a-assume lang tayo, kasi sabi niya, sabi niya ay, dahil sa mga sinasabi nyo, naniniwala na lang talaga yung mga tao. Parang gano'n. So, siguro, privacy naman yung hinihingi. Nahihiya na lang din siguro si Kim Chiu. Saya ako dahil sa'yo. Oo, kasi magka-outfit tayo. Dahil sa kaligayahang na nararamdaman mo, Grabe. na ipapasa mo Tumatagos! sa... Oo. Okay, sige. Tinagal. So, ayan, at dinalihan tayo ni Kuya Ogie ng bulong-bulong. So, iliprid nyo na lang daw. So, parang ang pagkakabasa ko is sa bulong ni Kuya Ogie ay tama na daw, sabi ni Kimi. And the way you say, okay, nakaka-appreciate si Kuya Ogie dahil talaga namang siya, nakikinig, marunong makinig. Sabi ni Kim, tama na, okay. May respeto. Sabi dito, napagsabihan siguro. Kasi pag Kim Pao ang napag-usapan lagi, natatapunan na ang promotion ng ipapalabas sa movie sa February 12. I know, Kim Pao na naman mag-a-adjust kasi may movie sa February 12. Grabihan naman talaga, ang dami na pong napagbigyan ng Kim Pao.
napagbigyan na yung movie ng cut din, ganto, ganyan. Eto, ang dami na, guys. Lagi na lang po Kim Pao ang nag-a-adjust. So, gumawa sila ng promotion nila para umingay din yung movie nila. Ganon. Ay, nako. Oh, ganda ng ulog. Magalit. Sinasabi ko sa iyo, 2025 na. So, ayan. Gusto ko lang sabihin kasi na pwede naman gumawa rin sila ng sarili nilang ingay. Anong gagawin natin? Sa malakas talaga yung Kim Pao. Pero oo nga, no, para ang tahimik po ng mga movies na ipapalabas sa February 12. Baka nga rin. Ayan, di naman tayo sure bakit ganon. Pero baka nga may kinalaman po sa mga ipapalabas sa February 12. Baka lang ha. Napakatahimik nga din kasi talaga. Ang maingay pa din kahit po na-move na sa March 26. Kim Pao pa din. Ano? Anyway, sabi naman dito, sabi ni Sir Ogie, tama na daw, sabi ni Kim. Parang sabi ni Sir Ogie, tama na daw, sabi ni Kim. Hehe, yun din yung basa ko, guys. Pero doon tayo sa manahimik muna ang Kim Pao dahil may papalabas na movie sa February 12. Grabehan naman yon. Sinisinok ako. Yung may point. May point. Pwede rin ngang ganun, guys. Pero kung sakali man, isang patunay lang yan, guys, na napakalakas talaga ng Kim Pao, no? Kailangan, muna tumahimik para walang matabunan at masapawan. Pero kung tayo naman ang tatanungin, gawa-gawa din ng paraan. Huy, bakit kailangan na lang Kim Pao ang mag-adjust? At saka, anong gagawin natin? Kinikilig din yung mga kasamahan, di ba niya? Sa kanilang dalawa, botong-boto sila kay Paolo. Di ba pwedeng hindi dahil sa promotion, but dahil talagang masaya sila for Kim, na mas na-happy na ngayon si Kim Chiu, di ba? Anyway, nakakapanibago na ganito si Kimi kasi okay naman na sa kanya before. So, panay na po siya ng pigil sa mga kasamahan niya sa pang-tutokso sa kanya. Samantala, may nabasa naman tayo dito. Sabi dito, may memo siguro kasi ngayon lang yan nagkaganyan si Kimi na naasar na sa Huy, B, apaka-OA, memo agad para sa naman, napaka-personal naman nila. Anyway, kapansin-pansin din naman daw si Kuya Wong, saka si Darren parang naglalaylo na rin sa nagme-menor-menor na sa pang-tutokso kay Kim Chiu. Sabi dito, si Wong, pansin nyo din, na Dina, saka si Darren, medyo nag-menor na din. Oo, kasi parang pinagsabihan na yata ng management, kaya baka maglaylo muna sila ng mga ayuda at pagbunot kay Kimi na di naaamin mga yan. So, yun guys, baka nga, kung pinagsabihan ng management, so parang konektado nga doon sa kalma muna, Kim Pao, tahan muna, ayan, may movies na lalabas sa February 12 na tatabunan na parang konektado na pagsabihan. Pero ito po yung mga kutob palaang naman ng mga fans. Hindi naman po natin sinasabing totoo. So, yun yung palagay nila. Bakit? Kasi nakakapanibago nga daw na ganito si Kim Chiu. Na dati-rati naman ay game na game din si Kimi. Iba talaga ngayon. Yung mukha niya, iba talaga. Gusto niyang pigilan lahat ng mga gusto at nagsisimula pa lamang na magbunot sa kanya. Samantalang dati enjoy na enjoy din siya. Samantala, sabi naman dito ni Madam Ina Salarda, magandang gabi. Shoutout po sa inyo. Ayan, magandang gabi. Na-observe ko na palaging inaasar o bunot si Kim sa show. Sana bawasan nila o bawas-bawasan o mag-ingat sila sa pagtatanong ng questions tungkol sa kanyang private relationship. Sometimes, the cast are pushing her against the wall. Pwede naman nilang pasayahin ang Madam People na hindi i-single out o i-focus sa personal relationship ni Kim. She deserves respect for her private relationship. Merong mga vloggers na nami-misinterpret ang response ni Kim. Ayun na yung sinasabi ko kanina.
May ibang nagagalit na kay Kim Chiu dahil ano daw, parang binabawi na ni Kim Chiu na binabawi na niya. Sinasabing dahil naniniwala na daw yung mga tao sa tutukso nila kay Kim. So parang sinasabing hindi totoo lahat ng yun. May nagagalit na kay Kim, grabe yun. Nami-misinterpret talaga guys si Kim Chiu. Kim, pwedeng makaapekto kay Kim. May mga vloggers na nami-misinterpret ang response ni Kim. Pwede makaapekto kay Kim o kanyang relationship. I think her friends do not have to be the source of ayuda, which is supposed to be private. Friends protect the well-being of Kim. So please respect the personal privacy that she deserves because Pao prefers to have a private relationship. So, kayo guys, anong inyong tingin? At masasabi tungkol dito? Pa-comment nga lang dyan sa baba. And hanggang dito lang muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!